Grabe naman yun. Ganyan na ba talaga mga tao sa Pilipinas ngayon? Ultimo mga kabataan parang siga-siga na din. Siguro nakikita nilang example yung mga taong gobyerno ngayon, yung mga politiko dyan sa atin na talagang tila nagsisiga-sigaan nga itong administrasyong bulok na ito. Kaya siguro sabi ng mga kabataan ngayon okay lang na gawin natin to. Manakit sa publiko, ganyan. Nung panahon ni Tatay Digong takot ang mga taong gumawa ng ganyan Dahil nga talagang mapapanagot sa batas, pero ngayon parang naghahari nga kasi sa bansa natin yung mga kriminal, yung mga tulak ng droga, yung mga magnanakaw ng politiko. Tuloy yung kabataan nanonood yan sa social media. Siguro yung iba sa kanila karamihan nga yan nga yung hindi may iwasan na ma-imitate nila yung nakikita nila mga ganyan yung sa gobyerno natin ngayon, yung mga panggigipit sa mga Duterte, yung mga ginagawa nilang siga-sigaan. Kaya syempre may epekto rin yan sa isip ng mga kabataan ngayon. Pag-usapan natin yung tungkol dyan sa salitang bullying, no? Kasi kitang-kita nyo nga sa video yung matangkad hindi na pumapatol dun sa maliit. At parang yung maliit talaga lakas na loob. Kaya ako, masasabi ko dati nung bata pa ako nagka-experience din akong ganyan. Maraming beses nung ako nag-aaral dun sa Lasal. Yan nga, kabatch ko pa nun yan sila yung anak ni Abalos, si JC Abalos, yung congressman ng 4-piece party list. At dati yung si King Barbers, yung anak nung congressman din. At yun nga, nabully ako nung mga tropa nun, nung barbers na yun, yung mga tropa niya. Nabully ako dun sa Lasal at yan nga, talagang ang tahimik ko kasi nun. At yun, makukonekta ko ngayon sa pangyayaring yan kasi syempre, nagkaroon ako ng advocacy ngayon sa mga batang nabubuli dahil nga ngayon, kung mangyayari yan sa akin ngayon, hindi na nila ako masasaktan dahil syempre, marunong na tayo ng self-defense at pag nakipagsuntukan yan sa atin o boxing, mga walang panama na ngayon yung mga nambuli sa atin dati. Kaya ang masasuggest ko din sa inyo, sa mga kanoypi natin dyan, lalo sa mga tatay na may mga anak kayong mga ganyan, grade school o high school, maganda kung ma-enroll nyo sa mga ganyan, yung para matuto sila sa self-defense, yung mga martial arts tulad ng Muay Thai o boxing, di ba? O kahit yung mga simple tulad ng Taekwondo. Para at least may pagtanggol nila yung sarili nila kahit na wala yung magulang nila. At yun nga, kahit na ma-corner sila dyan at wala nang time para makapagsumbong sa teacher o sa kung sino man, at least hindi mapuput sa risk ang kanilang buhay. Pinag-uusapan din kasi dito mga kanoypi yung safety. Dahil dati may nabalitaan din akong ganyan, yung namatay dahil sa bullying. At yan nga, hindi natin masasabi yung pagkakataon na baka mamaya may sumobra dyan sa pananakit at baka mamaya makakitil ng buhay. Kaya maganda na yung may alam ka sa self-defense. Para at least bata ka pa lang, yan nga, as you grow, kahit na dumating ka ng high school o college, at least kaya mo ipagtanggol yung sarili mo, di ba? Bonus points pa dyan. Pagkasama mo yung jowa mo, pagka may nangagrabyado sa inyo, hindi ka tatakbo. Kaya yan ang maganda mga kanoypi, yung matuto yung mga kabataan ngayon ng self-defense. Kasi alam nyo yung boxing, talagang matututo kayong maging disiplinado Yan yung masasabi ko, no, dahil pagka nasubukan mo ng umapak sa ring, iba yung pakiramdam pagka magsisiga-sigaan ka lang na parang kaya mo ang lahat, ganun. Pero pag umapak ka sa ring at nakipag-sparring ka dyan, unang beses mo, talagang mawawala yung tapang mo Dahil kahit sinong boksingero dyan o kahit na amateur lang o yung baguhan sa boxing talagang pwede kang masaktan, di ba? Dahil nga boxing yan hindi yan game. Sport yan. Yan lang ang sport na hindi nilalaro ang boxing. Kaya talagang madidisiplina kayo o ang mga anak nyo kung i-enroll nyo sa mga ganyan mga klase ng martial arts. Sana lang wag nang madagdagan yung mga gantong klase ng mga insidente pa dahil nga yun nga nakakalungkot lang isipin na yan, sa MOA, dati rin tayo nagbabike dyan, namimiss ko na nga Praktisan talaga yan ng mga siklista sa atin, kahit yung mga pro dyan nag-iensayo, bibilis ng takbuhan dyan sa umaga. At yan nga, dapat ito ay training ground ng mga kabataan natin para sana mahubog sila dyan sa sports yung cycling Pero kung mahahaluan ng mga ganyang klase ng mga violence o pambubuli, sa palagay ko hindi na to magiging magandang environment para sa mga kabataan. Kaya yun lang, sana lang din etong mga magulang nitong maliit na batang to na
kala nyo kung sino makaasta, sana bigyan ng pangaral talagang matindi, no? Dahil nga kung magpapatuloy yung batang yun sa ganyang attitude, hindi katagalan siguro makakatikim niya ng katapat niya. At yun nga, masama dyan, baka maaresto pa yan o baka makakomit pa ng crime yan pagka hindi na disiplina ng maaga. Pagkatapos ng pangyayaring yan, parang nabalitaan ko marami mga cyclist vloggers din dumaan doon at nagpaabot ng tulong doon sa matangkad at binigyan siya ata ng mga items na yan, pang cycling din. Siguro bilang suporta at yun nga, dahil nga yung pasensyoso siya at hindi siya gumanti dun sa maliit, parang natuwa pa yung mga netizens tsaka mga kapwa niyang siklista. Kaya yun din yung isang aral dun, huwag kayong masyadong palapatol, no? Pero at least dapat pagka may mga ganyang pagkakataon na sinasaktan na kayo, dapat maipagtanggol nyo din yung mga sarili nyo. Dahil hindi natin masabi kung mas grabe pang mangyaring tensyon o ang pambubuli, maganda na yung kahit papano you can defend yourself at mas malayo ka sa physical danger o physical harm na pwedeng mangyari sa inyo. So yan lang muna mga Kanoy P, maraming salamat sa inyo.